Una sa tamang serbisyo, DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. It's 1:04 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito na ho tayo live sa ating DZRH station. Every Sunday ho, ang mag-usap tayo, Miss Malu, from 1 to 2 p.m. Ito po ang kauna-unahan and so far the only professional life coaching on air program for the masses. At ako po ang inyong lingkod, si Miss Malu Cervantes, ang nagbinyag sa akin ho ng life coach ng bayan ay ang aking mga tagapakinig. Sabi nga nila, paano ko na daw nahahandle na lahat ng problema ata daw ng sambayan ng Pilipino ay dinudulog sa akin. Buti daw, buhay pa ako at hindi ako nalulunod sa matitinding mga problema nila. In-explain ko na ho in one of our episodes ano ang ginagawa ko para makatulong sa inyo at the same time naman ho ay hindi ako malunod sa titindi ng mga kasong pinahahawak nyo sa akin. Now, I would like to greet kasi alam nyo ho, ang mga texters ko tsaka listeners natin ay all over the Philippines at hindi lang ho sa Philippines, sa ibang bansa ho. I would get texts from Bahrain kasi we have a Filipino community there, and then from Malaysia. Okay, usually sa Malaysia mga lalaki ang nagte-text sa akin, but kaya sometimes I would like to sit down and analyze that. And then Indonesia, we have male and female sa Indonesia. And of course, the US. Hindi lang ho mga kamag-anak ko, but we also have lots of texts coming from Houston, Texas. Right? Nandun ho ang aking kapatid, yung aking stepsister, who is now a new mother. Okay, how are you, G? Okay, Margie, married to an American. At sa California, of course, my family is in California. But we also have San Francisco. Yan ho. And then I wonder why, kasi pala ho, ang DZRH ay nakakarating doon. Kaya ganon. Now, back to the Philippines. Magandang hapon sa ating mga very, very faithful listeners sa Isabela. Ayan, kamusta ho kayo sa Isabela? Especially ang aking paboritong mother, si Merlinda Claudio. I've not heard from you, Merlinda, but I know that you've been listening. It's just siguro mas gusto mong, makinig at wala kang isasangguni sa akin, which is very nice because you don't really have problems. Diba? Of course, si Marisa Ruelos, okay? Yan, matyagang magte-text. Sasabihin lang sa akin na maganda daw yung programa. So maraming salamat sa lahat ng tagapakinig natin sa Isabela. Now, of course, sa Mindanao, sino pa kung hindi si Jeannie Lontok? Si Jeannie, every Sunday yan. Hindi yan nakakalimot. Do you know why is Jeannie Lontok very special to me? Alright, hindi mo alam siguro to, Jeannie. Ngayon ko na sasabihin why you're special to me. Number one,
ikaw nag-umpisa ng Sunday habit na kasabihan na ginagamit na ngayon ng mga tagapakinig na Miss Malu, hindi ko kumpletong linggo ko pag hindi ko kayo napapakinggan. Sunday habit, galing yan kay Jeannie. She was the first one, to tell me that her week, her Sunday is not complete kapag wala siyang Sunday habit. Bininyagan niya yan. At ang tawag niya sa akin si Miss BBB Malu. Yan. Siya lang ang tumatawag sa akin ng ganyan. Sabi ko nga, nung una, nakalimutan ko, Miss BBB, alam niyo ba yung BBB? Sabi niya, bold. Kasi daw ako, courageous daw ako Yun ang matapang daw ako. Bold. Beautiful. Nako, salamat naman, Jeannie. At saka daw, brainy. Kasi I'm intelligent daw. Kita mo, Jeannie, at binigyan niya nga ako ng gift yung engrave, tawag nito, ballpen. Jeannie, ito yung isa. Ginagamit ko, Jeannie. Yung isang violet, which is my favorite color, nandun sa bag ko. Say mo. Alright. And of course, kasabay halos ni Jeannie sa Isdagami. Tama ba ako? Ha? Tama. Kansamada. Isdagami. Leyte. Ang aking mga friends sa Leyte. Alam mo, si Ofelia Espiel. Yan. Alam mo, ang trabaho ni Ofelia. Lalakas yung kanyang radio para makinig daw lahat ang kanyang buong barangay. Kaya kilala na ako dahil sa kanyang mga sa barangay niya. Ofelia, how are you? Okay, alam ko medyo na nangungulila ka dyan. Minsan wala daw brown out daw kaya hindi ako napapakinggan. Sana hindi brown out ngayon, no? Okay. And of course, si Aida. How are you, Aida? From Pangasinan. If I'm not mistaken, yung mga tarem. Tama ba ako, Aida? Basta alam ko Pangasinan. Ito naman, sa church nila, sinasabihan na linggo ha, makikinig tayo kay Miss Malu. Daming dinudulog sa akin ng mga kaibigan nila. Sabi ko, hindi kita pwedeng sagutin pagkahaba-haba naman sa text na yan. Makikinig na lang kayo, no? Okay, so maraming salamat, Aida. Of course, sa Pampanga, naku, ang dami dyan. Pampanga, Yoli, Oronce, how are you? Si Yoli, hindi sa radio. Sa siya, RHTV siya. Yan, kasi nasa cable din tayo. Iba-iba nga lang ang ating providers, iba-ibang stasyon. How are you, Yoli? I hope you're enjoying. Sabi niya, nagre-relax daw siya in front of the TV. Ayan. At of course, ang aking favorite, Bicol. Bakit, kamusta na ang ating mga tagapiling sa Bicol? Of course, all the way to Sorsogon. Ayan, sa Legazpi. Alam mo, iba-iba na ngayon daw ang Bicol. Love ko, kaya napuntahan natin. Alam niyo ba kung bakit special sa akin ang Bicol? Kasi dyan namuo ang aming love story ng love ko. Yan. Kasi consultant ako ng company nila na siya ang manager. Ayan. Okay. Kaya alam ko pa, ang dating niyang pinagtatrabahuhan na siya ay marketing services manager ay isang transportation company. Ayan, kilalang-kilala yan. Natatandaan ko pa, love ko yung mga terminals na pinupuntahan natin para mag-seminar sa inyong mga terminal supervisors. Yung unang-unang stopover niyan, yung rutang yan, ay Lucena. Di ba, love ko? Tapos ang Lucena, Gumaka. Yan, bababa kami dyan. Okay. Tapos Naga. Yan, taga Naga. Yan. Tapos Legazpi. Legazpi. Alam ko pa, no? After Legazpi, Tabaco. Yan. Tapos ang Tabaco, sa Matnog, Sorsogon, kasi sasakay na yung bus sa roll-on, roll-off ferry. Tanda-tanda ko pa yan. How many years ago na? 35 years ago na ata yan Diba? Okay, so Matnog, Sorsogon. Siyempre, roll-on, roll-off ferry, bababa ka ng Allen, Samar. Yan, napuntahan ko yan Samar. Tapos, sa San Juanico Bridge ka. Bababa ka sa Leyte, Tacloban. Ngayon, yung bago kami umalis doon hanggang sa Davao, no? What is that place, the terminal?
Okay, sa Surigao, sa Surigao, meron doon yung terminal nila tapos magla-land ka na, dediretso ka na lang sa Davao. I forgot that place in Surigao, no? Parang starting with letter D na ano. Okay, yan ang aming love story na ang layo, ang haba, ano? Anyway, okay, and of course, Maguindanao, we are very, very clear in Maguindanao. Siguro sa susunod na linggo naman kasi it's already 1:12. Yan, it's already 1:12. Okay, so, kung gusto niyo ho kumonsulta sa akin, okay, text lang ho sa aking private hotline sa 0919-873-1921. Yan ho, So, ulitin ko ho, 0919-873-1921. Text lang ho, hindi ako sumasagot ng phone calls. Okay, now, pwede naman ho live streaming, kaya tayo kasi live streaming, so makikita nyo na. Sabi nga nung isa ditong, ano ba yun, yung ano ni May, Operation Tulong. Kita niya, sabi niya, maganda palang combination yan, Miss Malu, pink at tsaka aquamarine. Ayan ka ako, contrast yan. That's fashion. Yan sa akin. So makikita niyo na yun. Kung saan, YouTube. Yan. Live streaming mo tayo YouTube. Gusto niyo ho? Sige, punta kayo. DZRHNewsTelevision.tv. There. Okay, live streaming tayo. Ang mag-usap tayo, Miss Malu. Kung ayaw naman ang YouTube, Facebook. Yan, mas popular. My millennial listeners, yung mga bata, mas type nila FB. Dami. Okay, facebook.com/DZRH News Television. All right? You can live streaming. But of course, the favorite way ng aking mga kamag-anakan sa abroad is of course the internet. Kasi malakas ang internet sa kanila eh. So www.dzrhnews.com and click RHTV and you can see me live. Of course, sa different cable provider sa Manila ho, Signal is channel 18. Okay? So last week ho, pinag-usapan natin yung mga nagsasabi sa akin na nalulungkot sila dahil wala silang mga kaibigan. So, I discuss na ang maraming level ng social relationships, no? Hindi lang ngayon lang kayo nakakita, friend na, 'di ba? So, sabi ko, ako sa tanda kong ito, I only have friends na less than the fingers of my hand. All the rest are associates, colleagues, acquaintances. Pinag-usapan na natin yan. At nagbigay ako ng 5, na sa akin, mga qualities ng isang tao na pwede kong maturing na kaibigan. Kaya itong sabi nila sa akin, ang gaganda ng qualification ng gusto mong maging kaibigan, Miss Malu, yan ang tunay na kaibigan. Yes, and one of these friends, one of the 10, is a woman named Prissy Wong. Okay? Alam niyo ba, how many years, nag-umpisa kami, magkaklase kami sa college. Can you imagine? We were classmates in college many years ago sa St. Teresa's College. Okay, mag-classmate kami niyan. Nag-graduate. For some, siya single pa ako. Can you imagine? May mga apo na kami pareho. Single pa kami. Pagkatapos nagtrabaho siya, naging consultant ako, tapos naging consultant ako ng kumpanya nila, hanggang ngayon. Alright? Tapos, we work together on projects, tapos may apo na siya, nag-asawa na yung mga anak niya, nag-asawa na yung mga anak ko, yung mga ganyan ba, and still work together. And alam niyo ba yung pangalan ng show natin, ng program natin, di ba? Mag-usap tayo, Miss Malu. Do you know? That title came from her. Kasi nag-usap niya, Prissy, I'm gonna have a program, DCRH has offered me a program, and it's about this, ganyan. I'm thinking of a really nice title. So, out of the blue, sabi niya, mag-usap tayo, because that's always what we talk about. Why don't we talk? Why don't we talk over your problems and all that? Sabi ko, ganda yun, Sinabi ko sa management, sabi ng management, great. Okay, ang title ng programa mo ay Mag-usap tayo, Miss Malu. That is the gift of Prissy Wong to me. Kita mo na, single pa kami single. Hanggang ngayon kami pa rin. So lahat ng good times and bad times, we share. But we don't see each other quite often because we're busy.
but we have remained friends. So hindi ibig sabihin, porque magkaibigan kayo, araw-araw dapat kayong magkita. Aba hindi, may kanya-kanya tayong buhay. But she will always be my friend and she would always come, contact me if there are good news, nag-asawa yung mga anak niya, nandun ako, nagkaapo siya, nandun din, etc. So nagkakaalaman kami through Facebook and Messenger. Okay? So, now, it's 1:17 in the afternoon. Okay, sabi ni iba, I'm looking forward to your answer. Sabi nila, yung sagot ko daw doon sa nabitin. As usual, nabitin na tanong. Okay. Eto na, Lynn. Eto na yung sagot sa sa tanong mo. Ulitin natin 'yon. Sabi nga, Miss Malu, napansin ko may hope. Napansin ko na lang. Napansin ko na malaki na ang improvement ng Tagalog ninyo kumpara noong kasama pa ninyo si Pangga Ruth, or which means this Lynn, ganun katagal ka ng listener ko, no? Okay. Ano ho ang ginawa ninyo para maging bihasa in English is fluent. Bihasa sa Tagalog pareho ng English, okay? Paano ho ako matutong mag-Ingles ng bihasa katulad din ninyo? Naku, iha, dalawang punto siyang tinatanong mo sa akin. Paano ako naging, bihasa sa Tagalog at paano ka maging bihasa sa Ingles? Okay, sige. So, alam mo, pwede ko naman diretso ganito gagawin mo eh. Hindi, kasi kailangan, kilala nyo naman ako eh. Hindi ako isang tanong, isang sagot eh. Kasi gusto ko meron kayong matutunan mas malalim pa kaysa sa sagot ko. Para naman, kayo mismo, miskin na wala na si Miss Malu, pwede yung gawin sa sarili ninyo. First point. Ang dahilan ng pagkabihasa sa isang lingwahe ay kasi tatlong proseso yon. Think, process, speak the language. Ang ibig sabihin, para maging maging bihasa, ang isang tao dapat siya ay nag-iisip at iniintindi at nagsasalita sa lingwaheng yon para isa lang ang proseso. No, isa lang ang proseso. Now, bakit nahirapan ako sa Tagalog? Kasi I was raised up English speaking by my parents sa bahay at saka sa eskwelahan. Pero sa mga kaibigan ko sa kapitbahay, siyempre Tagalog. Pero okay, ang ibig sabihin, kung nag-iisip ako sa English na, no? Hindi ako nag-iisip na Tagalog, nag-iisip ako sa English, tapos para madali siyang intindihin, so I understand in English, and then I speak in English. So isang proseso lang 'yan. Wala siyang wala siyang gap. Okay? Wala siyang gap. Sabay-sabay, simultaneous. That's what it means, simultaneous. Now, pag ako nagsasalita ng Tagalog, yung aking isip is still English. I'm still thinking in English and I'm still trying to understand or process in English. Pagkatapos, tinatranslate ko sa Tagalog. Okay? Kaya medyo mabagal kasi dalawang proseso yon. Yung proseso na nag-iisip at trying to intindi, okay, trying to intindi is English. Tapos maghahanap pa ako ngayon ng words para, ano pa sa Tagalog yon? Kaya gano'n, no? Tinatranslate ko pa, kaya medyo mabagal. Ayan. So may scientific reason kung bakit hindi ganun kadali yon. Okay? That's why it takes longer. Okay. So, anong ginawa natin? Ang sagot ay practice, practice, and more practice. Ayan. Sige, marami ba akong sasabihin paano ako nag-practice at anong pwede niyong gawin? Kasi i-apply natin naman yan sa English. Okay? Pero it's 1:21 in the afternoon. Magbe-break ko tayo. First break for the program. Babalik ko si Miss Malu Cervantes. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. RH! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon.
Pride. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Hanggat kaya at mahina pa ang galaw ng lindol, unahin nang patayin ang mga switch ng kuryente at siguraduhin nakasarado ang mga switch ng kalan at ng LPG. Saka mabilis na lumayo mula dito hanggat maaari ay tumakbo patungo sa lugar na mas ligtas at malayo sa kusina. Paano kung masyadong malaki? Like, let's say, hindi travel. Let's say, ang advertisement is about a gadget. Siyempre, ang mahal-mahal ng isang gadget. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang yung penalty niya. So, ibig sabihin, if you are a buyer, hindi dapat tayo maniniwala sa lahat ng advertisement. Kasi ang advertisement, as what I've said, ano ba yung nature of advertisement? The nature of advertisement is not an offer. Hindi an offer na pag sinasabi ng isang magandang babae sa TV na ito, masarap to, ito pampasexy, ito pampapogi, maniwala tayo agad. Kasi it's just an invitation. Invitation to make an offer. Ibig sabihin, pag may advertisement na yan, pupunta ka, bibili ka, hindi automatic bili ka. Magtanong ka pa dapat. You have to ask questions. Kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Legal Mind sa DZRH News Television, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi. Iba ang arrive, iba ang dating, iba ang arangkada, kahit bumper to bumper pa. Ito na ang biyaheng pwede ang sabi saan ka man nakasakay ngayon. MRT, LRT, jeep, bus, kotse, van, at kahit ano pa yan, makiride on na kay Mr. Bumper to Bumper, Florante Rosales at Mr. Arangkada, Dennis Antenor Jr., ang partner in crime sa mga komentaryo at balita sa Biyaheng RH. Ito na! 1:24 in the afternoon. Okay, nakikinig po kaming now, Normita Neberio ng Camarines Sur. O yan, Bicol din yan, Camarines Sur. O sige. Okay, so ang iniwan natin is paano, di ba? So, pag ako sumagot, kailangan may scientific basis. Yan ang scientific basis. Bakit ang mga tao, bihasa sa isang lengguwahe at sa isa. Okay, yun. Kaya ang sagot ko, practice, practice, and more practice. Paano ako nagpa-practice? Ayan, magmula inumpisahan ko itong programa na ito 4 years ago, araw-araw na ako nakikinig sa mga broadcasters ng DZRH. Doon ako natuto. Malaki ang tulong ni Joe Taruk. Bakit si Joe Taruk? Kasi Tagalog yan, yung mga tagubili, lahat yung mga yan. Sabi ko, yung pala ibig sabihin sa Tagalog doon. Ganon. Si Joe Taruk, yan. Tapos, siyempre, si Deo Macalma. Yan, yung mga Tagalog nila. At yung mga parang nagagamay ko na. Ganun pala yung, ganun pala. Wala akong ginawa kundi makinig. Siyempre, yung tumulong sa akin, paano kuti-kuti-kuti mga buttons dito. Yung nanguuna pa lang ako, yung sa old studio pa namin. Si Henry Uri. How are you, Henry? Tapos, lately, si Ray Sibayan. At saka si Reggie Espiritu. Yan. Okay? So, pangalawa, second point. Isang araw, kasi pag ako nag-explain ng konsepto o filosofiya, okay, o kaya naman scientific background ng aking sasabihin, ako'y hirap na hirap. Kasi English lahat ng mga technical journals kaya. So, I had an epiphany. Ayan, bagong word yan. Pag sinabi mong epiphany, ang ibig sabihin doon ay aha moment. Parang discovery. Parang, nakadiscovery ako. Ayan, ang tawag sa English ko noon ay epiphany. So, nagkaroon ako ng ganon. Ano yon? Kasi,
kapag ako ay nag-iisplika ng isang teorya o konsepto or filosofiya, English ho yun eh. English. Kaya nahihirapan ako i-translate. Pero, pag nagkukwentuhan kami, ito na-discover ko, pag nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan ko at saka ng love ko, pag nagkukwentuhan kami sa buhay ng may buhay, o kaya ano nangyari, ano yung ganyan, ganyan, abay, Tagalog kami. So, pag nag-iistoryahan kami, Tagalog, pero pag kami ay nagdi-discuss ng yung mga matatayog na mga topics, English, di ba? So, na-realize ko na mas madali pala na mag-explika ng mga bagay kapag may storya ka, story. Kaya napansin nyo, bago ako mag-explika, nagbibigay ako ng storya as ehemplo. Okay, tatandaan nyo yung story. Kaya ini-istorya ko ay yung mga anak ko, o ini-istorya ko yung mga kaibigan ko. Kaya gustong-gusto na yung story ng kaibigan ko, si Miss D, na 73 years old na yan. kaakit-akit pa sa mga gustong-gusto nila yon. Tsaka yung storya ni Cynthia, diba? Yung talagang yung anak niya, napanaki niya, ganyan-ganyan. So these are true stories about, mas nakaka-relate daw sila doon. Okay? Kaya ang ginagawa kong approach ngayon, kapag medyo kailangan kong explikahin, may istorya muna. Tsaka ko ngayon, ini-explika, mas na-appreciate na at mas naiintindihan nila. Okay? O, yun ang second point. So, sinagot ko na ha, kung bakit ako naging biglang bihasa sa Tagalog. Okay. Yung tanong mo, paano ka magiging bihasa sa Ingles? Mahirap-hirap yan, Lynn. Okay? Pero bibigyan ko pa rin kayo. Okay, una, you have to learn the basics. Ang ibig sabihin ng the basics, no, may mga kailangan mong maintindihan ano ba yung grammar. Kasi sabi ka, 'di ba? Ako ay nagwagi. Sabihin, tapos na yun, past tense. Ako ay magwawagi, that's future tense. Di pa nangyayari, di ba? Gusto kong magwagi, okay, mga ganyan. So may mga, kung tawagin yan, will be grammar. Kailangan pag-aralan mo yan. Alam ko, tinuturo naman yan sa eskwelahan. Di ba may English subject tayo? Okay. So, kung kailangan memoryahin mo yan, mga basics na memoryahin mo. Okay. Para maging fluent ka, maging bihasa ka, right, you watch English movies. Alam mo na, napapansin ko ngayon, mga English television shows, English movies, dinadub nila sa Tagalog. Kaya nga, kasi para maintindihan nga naman ng ating kababayan. Pero, sa akin, para matuto kang, napag-aralan mo na English, para mabihasa-bihasa ka, papanuurin mo yung English version. Okay? Para masanay ka na ganon. Okay? Tapos, magbasa ka ng English books. Yung mga simple-simple lang English books. Okay? Pagkatapos, pag-practicean mo yung English sa ibang tao. Alam mo ba yung kaibigan ko? Okay? Sa bahay lang kumikita siya kasi online English tutor siya via the internet. Ano ba yung Skype? Okay. Alam mo, ang mga Hapon, yung mga Hapon, after studying English, kailangan na ng practice. Sino magpa-practice nila yung kapwa nila Hapon na hindi rin marunong. Kaya, nag-i-enroll sila dun sa online. Ang trabaho ng aking kaibigan ay kausapin lang sila ng kausapin ng English sa Skype. Internet. So, may camera yan and gano'n. Tapos sa kanya, mag-usap lang sila para mabihasa lang sila, okay, ng English. So, gano'n. Practice, and more practice. So, mayroon na ako dadagdag na ko din. Naalala ko lang yung sabi ko, do you know that many years ago, I studied French. Ito yung French. Okay. Noon, bihasa ako niyan. Kasi mayroon akong kaibigan, Pilipino, pero manager ang tatrabaho sa isang French company in the Philippines. Bago ka makapasok sa kumpanya nila, kailangan marunong ka magsalita ng French. O yan. So nag-aaral ako, tawagan ko siya. Tapos kinakausap niya ako para ako masanay. How many years yun? After that, hindi ko na nalaman. Busy-busy na kami. Cut a long story short, hindi na ako bihasa. Okay, pero pero hindi na, either babalik ulit ako or ganon, which I intend to do. Pero meron pa ako naaalala Yung sinasabi kasi yung basic Pag sinabi niya, je suis Mademoiselle Malou Cervantes. Je suis is I am. Yan. So, I am, okay, je suis. Yung Miss Malou, si Miss is Mademoiselle. Pag Mrs. Madam. Yan. So, sabi ko, je suis femme. Sabihin, I am a woman. Alam niyo ba yung my love?
yung love ko sa Tagalog, my love, alam niyo ba sa French ang love ko? Gusto niyo malaman? Ha? Mon chéri. Yeah, mon chéri. Kaya love ko, mon chéri. Sabi ko, mon chéri, sabihin, my love is a man. Kaya, je suis a femme, I am a woman. Je t'aime, mon chéri, I love my love. Oh, yun. Naaalala ko pa kasi basic yun eh. Tsaka yung memoryahin mo to, yung comment allez-vous, mon chéri? Sabi niya, how are you, my love? Tapos sasagot siya, très bien, merci. Sabi niya, oh, I'm well, thank you. Et vous? And you? Très bien, merci beaucoup. Yeah, sabihin, I'm well, thank you very much. Oh, yun, maalala mo, kaya I can still count in French. O gusto niyo malaman paano yung 1 to 10 ng French? Gusto niyo? O sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10. Oh, ito yan. 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3, 4 is 4, 5 is 5, 6 is 6, 7 is 7, 8 is 8, 9 is 9, 10 is 10. Ayos ba? Okay? Okay. Ay, yung mga ganyan. Oh, tama na, baka mapilipit yung dila ko. Okay? Okay, baka mapilipit ang aking dila. Okay? Sige, bottom line. Lynn. It's 1:33 in the afternoon. Improvement of any kind. Kung gusto mo ma-improve, anong bagay? Magsalita, magluto, magsaya, whatever. Improvement of any kind and learning anything. Kasi paano ka matuto sa anumang bagay? Sa pagsasalita ng English, pagsasalita ng French, pagsasaya, whatever. Okay? 3 Ds, tatlong letter D. Abakada. Okay, 3 Ds. Ano yon? Una is desire. Sabihin desire, matinding paggusto. Ayan. Okay, matinding kagustuhan. Ayan. Matinding kagustuhan, desire. Talagang gusto mong matuto, hindi, ayoko na, mahirap na eh. Hindi pwede, hindi ka matututo. Okay, first is desire. Pangalawa, determination. Kasi mahirap. Magre-revert ka na, ay hirap, babalik na ako sa dati. Diba? Okay, determination. At letter D is do it. Yan, sabihin, gawin mo. Hindi lang yung aralin mo, gusto ko yan. Wala ka namang ginagawa. Diba? Papakahirap ka in short, Lynn. Alright? O sige, ang haba ng sagot ni Malu, pero para naman maintindihan ninyo, diba? Kaya sinabi ko, dali lang yan. Practice. Hindi po mahirap. Pero makakaya kung gusto. Okay? It's 1:35 in the afternoon. Pinangako ko sa mother na ito na take upin ko ang kanyang case kasi maraming ganitong kaso. So, importante sa akin to. Miss Claire of Zamboanga. Oh, Jeannie, kababayan mo pala si Claire. Okay. Sabi niya, how can I earn respect from my 9-year-old son? Okay? English kasi teacher siya. And get him to obey me without spanking or beating him. Alright, so paano daw niya makukuha ang respeto ng kanyang 9 na taong gulang na anak na nasundin ang gusto niya at na hindi niya pinapalo or sinasaktan, beating, no? Okay, tinanong ko sa kanya kung asan yung ama, bakit siya nagdidisiplina, yung daw ama pala seaman, kaya naiiwan yung bata dito. At ano ba yung mga ginagawa ng mga anak mo na sinasabi mo dinidisrespeto ka? Ang sabi niya dito would be, pag inuutusan daw niya habang nanonood daw ng kanyang favorite show, sinasabi daw niya, okay, brush your teeth. Yung may pinagagawa sa kanya, no? Hindi daw, nagdadabog daw, tapos kung ano daw, in short, yun ang kanyang binigay na example sa akin. Okay? So, makaka-relate kayo dito, no? Tandaan nyo, 9 years old yung anak niya, lalaki. Okay. 3 points, Iha. 3 points, Claire. First point, there is a big difference between spanking and beating, right? Malaki ang pagkakaiba ng spanking, which is palo. Why? Kasi ang spanking is biblical. Basta tama lang. Kasi nasa Bible yan, nasa Book of Proverbs, no? Kailangan disiplina yan. Pero may pamamaraan na maayos ang spanking. Tinake up ko na yan. So, malaki pagkakaiba ng spanking and beating. Ang beating ay gulpe.
Okay? Saktan. So, hindi po tama yon dahil yon child abuse. Okay? Malaking difference ng spanking and beating. Tandaan nyo, hindi pareho yon. Okay, gusto ko lang maanuhan yan. Kasi baka sabihin, pag hindi po pinapalo, is biblical. Pero tama lang ang pagpalo. In-explain ko ng matagal yan. Okay, this is part of parenting series. Okay. Second point, 9 years old ang anak mo. Alright? Now, he is no longer a child, nor is he a teenager. Hindi pa teenager yan. Kasi pag sabi yung teenager, teens 13. 9 years old yan, hindi yan child. Kung 4 years old or 5 years old yan, child yon, di ba? So, in between yan. In between, okay, sabihin, ano ba in between, love ko? Sa gitna. Yan, sa gitna. No longer a child, but not yet a teenager. Ang mga teenagers naman, adolescent. Not yet, no longer a child, but not yet an adult. Yan. Ayun, mga alanganin. Okay. In English, ang tawag sa kanila, in-between years. In-betweens. Okay, mabago bago. In-betweens. Shortcut. Twins. T-W-E-E-N-S. Twins. Hindi yung twin na T-W-I-N ay yung kambal. Hindi yun. Hindi kambal. Different spelling. Alright? Twins is T-W-E-E-N-S. That is shortcut for in-betweens. Alright. So, I mentioned before pa, na, okay, ang formative years ng mga bata, formative, sabihin, dito, nahuhubog, o kita mo, love ko, Tagalog yan, dito nahuhubog ang personalidad at ang magandang kinabukasan ng bata, formative years, are from age 0 to 10. Sabihin nun, pagkapanganak after being born up to age 10 years old, formative. Ang ibig sabihin, kapag hindi mo naayos ang pagpapalaki sa mga bata, at 11, 12, 15, 17, 18, 21, may problema ka na. At ang hirap mo nang baguhin. Pwedeng baguhin, it will take a miracle, at saka mas matindi ang gagawin mo kesa sa from 0 to 10 kasi kaya mo pa, malleable. Kung tawagin ng malleable, pwede mo pang hubugin. Hindi pa siya set. Parang semento, 'di ba? Pag ang semento basa, kung tapakan mo yung whatever, pag natuyo yan, yun na ang imprint. Yun ang ibig sabihin nun. Pero, pwede mo pa naman palitan yung imprint, i-mix mo ulit, anuhin mo yan, titibagin mo, ganyan, di ba? Mas mahirap. Okay. Sa panahon na ito, kailangan i-instill mo na yung value, yung magandang traits, no? Mga traits. Christian personalities, attitudes, in fact, pati pagsasalita, pati pag-iisip, pati attitude, ganyan sa 0 to 10. Kasi pag yan, hindi na, mahihirapan ka na. Just give you an example, pati pagsasalita. Kung sino ang nag-aalaga at naririnig nila, yun ang madidevelop nila. Kaya kailangan, habang tumalaki sila, babantayan nyo sila. I'll just give you an example. Yung aming yung pinaka-youngest kong apo, na magiging kuya na. Si Gabi. Naku magpo-4 years old si Gabi. Okay, yung kanyang yaya, Bisaya. Ayan. So, isang araw, bigla na ng salita. Sabi namin, Lala, I'd like to go to McDonald's. Narinig ng ama. Gabi, it's McDonald's. Okay? Okay. Gabi, it's McDonald's. Okay. McDonald's. Bakit? Yun ang naririnig sa yaya. Alam nyo ba, 2 buwan, inaraw-araw na anak ko para mabalik lang sa McDonald's. See? Salita lang yun, ugali pa kaya. Diba? Okay. It's 1:41 in the afternoon. Magbe-break ko ulit si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Wag ko kayong alis dyan, babalik ko tayo.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Pero maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Isa na namang pagkilala ang ibinigay ng KBP sa DZRH sa katatapos na KBP Golden Dove Awards. Best Radio Public Service Program Host, Deo Macalma. Ay lalong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lalong Best Radio Newscaster, Angelo Palmones. Ang pagbabalita para sa akin, hindi lang obligasyon. Ito'y isang karangalan. Best Radio Children's Program, Boses ng Kabataan. Para sa inyo to, para sa lahat to ng mga kabataan, mga nagpakita ng kanilang talento. Best Radio Culture and Arts Program, Art to Art. Kami po ay nagpapasalamat sa KBP para sa kanilang pagtitiwala at parangal. Best Radio Drama Program, Batang Mujahideen Radyo Baliktataw. Taus-pusong nagpapasalamat sa KBP sapagkat ito ang... Sa KBP, salamat. Ito ay aming inspirasyon para sa tuloy na pagbibigay ng tamang balita at tamang serbisyo sa bawat Pilipino. Nagbabalik po si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:44 in the afternoon at ito na yung last leg natin. Dito marami nakaka-discover ng ating programa because after mga 30 minutes and all of that, nabobore na doon sa pinapakinggan, ilipat-lipat daw ng dial, natsetsempohan tayo, that's the word, natsetsempohan tayo at meron palang ganito daw na napakagandang aral na napupulot. So, tinatandaan na nila, henceforth. So, mag-usap tayo, Miss Malu is the very first professional life coaching on-air program for the masses. We are live every Sunday only, 1 to 2 p.m. at DZRH 666 kHz sa AM dial at nasa RHTV din ho tayo sa ating cable, no? Okay. So, binabati ko ang lahat ng tiga Mati City, Davao Oriental. Ayan. Okay. So, ayun. So, sinabi ko na, no, yung first point would be there's a big difference between spanking, which is okay and biblical, tsaka beating, which is panggugulpe, hindi. Baka makulong kayo. Okay. Second point, formative years. So, hagip pa ang anak mo, may pag-asa pa. Okay. Kaya lang, medyo talagang matindi to, matinding, kasi 9 years old na. Kung inumpisahan mo yan ng 1 year old, 2 years, 3 years, madali pa. Pero hindi pa huli ang lahat. Maraming pamamaraan. So, third point would be how. Paano? Sa dami niyan, wala tayong oras. Okay? Kaya pinili ko lang yung tinatawag kong top 5 ways. 5 lang muna. Now, depende na kung may text sa akin at kailangan pa nila ng tulong sa how to, paano makakuha ng respeto sa inyong mga anak para sundin kayo na hindi na kailangan ng palo at lalong-lalong hindi na kailangan gulpihin para sumunod lang. Okay? So, doon tayo pupunta ngayon. 5 ways. Paano nga ba yung 5 ways? Okay, paparati yung umpisahan ito. Sige, ito na lang. So, as is na lang. Pinaka-importante sa lahat, una is be a role model. Sabi ng role model, ikaw ang halimbawa. Kasi dapat makita ka
Kasi hindi mo pwedeng ipag-utos na gawin ng isang bata ang mga bagay na nakikita niya sa'yo, yung ayaw mo, yun mismong nakikita niya sa'yo. Yun na yung sabihin. Be a role model. Show your children how to be respectful to other people. I'll give an example, no? Pag kayo ba hindi mo nagustuhan ang serbisyo, anong gagawin nyo? Sinisigaw nyo, minumura yung waiter? Hindi. Kasi nakikita na anak yan, pag meron palang ginawa ibang tao na hindi mo gusto, murahin mo, okay lang yun. Kasi si mami at si daddy ginagawa. So you have to respect, waiters and waitresses. Kung merong reklamo ka, sabihin mo, iho, gawin mong ganito, ha? O kaya naman, tawagin mo yung manager at sabihin mo, pakipalitan yung pagkain mo kasi hindi tama. Ganon. Pero wag mong hihiyain ang mga serbidora kasi that's disrespectful. Pinapakita natin sa mga anak natin ang walang pagkarespeto. Yun ang matututunan nila. Example ko pa rin, security guards. Di ba? Ang mga security guards, ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho eh. Pag sinabing, ma'am, pakibukas mo yun yung sabi niya, bakit po? Ginagawa lang sa, buksan mo ang bag mo. Pag nag-good morning, samagot ka, good morning ma'am, para wala ka narinig, di ba? Disrespectful yun. Ako, pag ginigito ko na ngumingiti ako sa kanya, sabi ko, good morning. Lahat yan. Di ba? Pinakikita mo na ganun pagrespeto. Okay, respeto sa authorities. Authorities, okay? Pag ikaw minumura mo yung senador mo, miski anong klaseng kabusita ng ginagawa nila, person of authority pa lang yan. Kung ayaw mo, let's say ng presidente mo, wag mong gaganunin. Kasi you respect the position. You may not like the person, but nasa position niya. Especially, eto na, yung mga nanay at tatay nila. Sabihin, ikaw, Claire, okay, you have to respect your husband. Kita mo na kung nasabi mo, yung ama mo naman, ganyan, yung ina mo, ganyan. Pag respeto mo, yung kabiyak mo, magulang naman niya, yun ang natututunan nila. Ito yung pinaka-importante sa lahat, no? Okay? Kamukha nung aming kapitbahay, no? Yung kapitbahay namin. 5 years old na mga bata, nagmumura. Pero narinig ko yung nanay, hay, mga PI ninyo. Okay, masama pagmumura. Ano ba ginagawa? Gusto ko talagang yung mag-over diba ako at sabihin, sabihin, bakit hindi magmumura yung anak mo? Walang ginawa kung ikaw magmura. Sasabihin mo, mali. Hindi. Pag sabi mong, huwag kayong magsisigarilyo, huwag kayong iinom, dapat kayo mismo. Okay? That's how we taught our kids never to drink, and be drunk. Wala silang makikitang beer or hard drink sa bahay. But we taught them how to drink moderately. Yan. Okay? Pinapakita yan ni husband ko. Yun. Be a role model. So, tigilan nyo na. Kapag kayo may galit sa kapitbahay, huwag kayong magmumura, huwag kayong sisigaw kasi yan ang gagawin nila. Kaya miski anong gawin mo, hindi sila susunod. Okay. Pangalawa, don't yell at them. Sabihin, huwag mo silang sigawan. Don't call them names or insult them. Sabihin, bingi ka ba? Okay. Bulag ka ba? Tanga ka ba? Yung mga ganyan, yun ang huwag mong gagawin. And then, don't compare them with somebody else. Sabi ka, alam mo, manang-mana ka sa tatay mo, walang hiya. You will never gain their respect. And then, don't assume that they are respecting you on purpose. Sabihin, wala ka bang respeto, ganyan, yung pala, hindi lang pala nila narinig. O kaya naman pala, at 9 years old, at 6 years old, hindi na naintindihan yung sinabi mo. Hindi ba? So wag, hindi nakukuha sa sigaw yan. Okay, paano? Number 3. Talk to them face to face, eye contact, at firm voice. Ito, sinabi mo kasi, ayaw mag-brush ng teeth kasi nanonood siya ng favorite show. Nasaan ka ba nung inuutusan mo? Nandun ka ba sa baba? Tapos namigaw ka, kumari, Junior! Tigilan mo yung TV na mag-brush ka ng teeth. Epic! Alright? Kasi nasa taas ka, natuloy, kailangan mo sumigaw Ganito yon. Pumunta ka sa harap niya, anak, time to brush your teeth. Okay? Turn off the TV and then you brush your teeth. Ngayon,
Siyempre, mami, siyempre, gaganon siya, di ba? Okay? Ngayon ka dapat, meron na silang rules sa bahay. Kasi ikaw, lagay mo yung sarili mo sa lugar niya. You are watching your favorite show. And then your anak tells you, Mommy, you get me food. Mommy, di ba hindi ka mabubuisit doon? Nag-i-enjoy ka eh. Di ba? He's watching his favorite show, you said. And then you shout, you shout somewhere for him to brush his teeth. Hindi ba pwede yung brush na, dalawang bagay lang yan eh. Walang rules sa bahay. Sabihin, nanonood ba siya ng TV ng 9 o'clock? Hindi dapat naman talaga, hindi dapat, diba? So, kailangan magkaroon ng rules. Kung wari, ang TV, ganito pinalaki kami ng mami ko, tsaka pinalaki ng mga bata. Okay. Pag school days, no TV. You only watch TV weekends. Pag weekends, hanggang gabi yun. So, pinababayaan namin siya. So, dapat may rule. Dinner at 7 o'clock. Dinner, kakain. Kami, kaya yung TV namin, wala sa dining room. Pumunta ka sa mga bahay. Kumakain, yung TV nasa harap. Di ba? So, anong gagawin ng mga bata? Nanonood pero kumakain. Di ba? So, paano kayo mag-uusap? Hindi pwede. Okay. Napakano, di ba? Okay. So, dapat yun, kakain tayo ng alas 7, walang TV. Kain lahat. That's the rule. Pagkatapos kumain, kung wari lang natapos, 8 o'clock. O sige, you have 1 hour. Manood ka ng paborito mo. Alas 9. Pabayaan mo. Huwag mong busitin. Okay? 8 to 9. 9 o'clock, di ba? Di ba usapan to? Di ba anak, usapan to? Di ba? Sabi natin, ganyan. Kailangan may rules. So sabi, bakit? Bakit mo sinigawan si mami? Bakit ka nagagalit? Okay, bakit hindi mo ako sinunod? Nadinig mo ba? Mga ganon, you have to talk. Pag 9 o'clock, off. Okay, brush your teeth and go to bed. Depende na kung ano. Kasi, yun na nga lagay mo yung sarili mo doon, nag-i-enjoy sa kanyang favorite show yun. Sabi mo, alas 12 na. Kaya naman pala sabi, ba't wala kang rule? Okay? Sinabi ko na, huwag silang manunood Sinabi mo lang. Kung ako ikaw, papatayin ko yung TV na yan. Okay? Lalagyan ko lang. In short, you do it. You don't say it, you do it. Okay? Nasabi mo, ako gusto ko manood, magtiyaga ka. Kasi hindi pa sabihin, no TV. Punta ka sa kwarto, pero ka nanonood ng TV. Hindi. It takes sacrifice. Tandaan nyo, sakripisyo. Kung sabi, walang TV, after 9, pati ikaw walang TV. Okay? Ganon. Okay? So, ganyan, ha? Tatlo yan, ha? You in short, talk to them. Pang-apat, teach them respect by respecting them even if they are still little. Sabihin, paano mo maituturo ang respeto, na respetuhin ka, kung sila mismo hindi na na-experience ng respeto mula sa kanilang mga magulang? Sabi mo, bata pa naman yan di ba? Ako naman ang nanay I know. Kasi, you have to distinguish between major issues and minor issues. Anong sabihin? Distinguish. Alamin ang kaibahan. Tama, no? Love ko. Wow! Pinag-aralan ko muna to bago ko sabihin dito. Okay. Alamin ang kaibahan ng tinatawag nating malalaking issues doon sa mga maliliit na issues. Importante yun. Example ng major issues. Okay? Values like honesty. Honesty, ano ba yung honesty? Yung magsasalita ng totoo, kaya hindi pagnanakaw, di ba? Honesty, importante, malaking bagay yan. Kailangan ituro yan, kailangan korektahin. Siyempre, mga bata, hindi pa nila alam ang mali at sa tama. Kailangan korektahin mo. Pero hindi sa lahat ng bagay. Kasi mabubwisit ang mga bata na wala na silang ginawang tama, puro mali, according to mommy and daddy. Kakabusitan nila yon. So, kailangan major on the major. Sabihin, ang atin ng ang atin ng kailangang tandaan yung mga malalaki like honesty. Okay, telling the truth, honesty yan. Obedience to parents, importante sa akin yan. Pagsunod sa magulang, pero isipin nyo din, para kayo sundin, kailangan ang ipinag-uutos ninyo ay reasonable. Reasonable. Pagka reasonable, angkop sa kanilang edad.
what is reasonable for for an 18-year-old anak is not reasonable for a 5-year-old. Obvious ba? Batang-bata yun, paano nga maintindihan yun? Ganun lang yun. Okay, but obedience to parents, modesty. Sabi ng modesty, that's modesty. Modesty ang ibig sabihin yun, hindi kailangan lumalabas ng bahay na nakahubad. Ayan, modesty. yung respeto sa katawan. Yan. Respeto sa katawan, hindi pakikita yung private parts kahit kanino. Ganun yan. Okay? Yon. Konsiderasyon sa kapwa. Konsiderasyon, Okay, alas 12 na ng gabi, magkakaraoke ka na pagkalakas-lakas, but sana kung maganda ang boses mo. Nagigising na lahat yung kapitbahay. By the way, ordinansya yan sa lahat ng barangay. Ordinansya. Kasi nga, may tawag yan, disturbance, no? Disturbance, yan pwede yung pahuli. Yan. Okay, yung mga ganyan. Tapos sasabihin na, bakit? Gusto namin kumanta. Pwede naman na pero hanggang alas 12 lang, alauna, naghihihiyaw pa kayo doon, di ba? Okay, yan. So, itong mga ito, kinokorekto immediately. Okay? Firm but nicely. Sabi mo, anak, okay, ang pagsisinungaling hindi maganda. Kasi ganito yan, ha? Uli-uli, wag mong gagawin yan. Ganon. Alright? Hindi yung, mali yan. Nagsisinungaling ka. Kung sagutin ka, ikaw nagsinungaling ka kay daddy, tinanong ni daddy kung nandito ka, sabi mo, okay, nandito ka, wala ka naman eh. Kaya balik ulit tayo sa number 1. Role model. Yan ha. Yan ganyang mga, yung mga minor issues. Minor issues, preference for clothes. Ang ibig sabihin, kung gusto ng bata, yung suot niya yung gano'n, sabi mo, hindi maganda yan para sa'yo. Di ba? Hindi naman mamamatay yung anak mo, tsaka hindi naman masyadong kung yun ang gusto niya isuot Maliit pa yung mga bata, we allow them to pick their own clothes. Kaya nagkakaroon sila ng confidence sa sarili nila. Pag sinabi lang sa amin, Mami, okay ba itong kombinasyon na to? Sasabihin ko lang, well anak, mas maganda siguro kung ito yung kombinasyon, tsaka ganyan, kasi ganito, ganyan. Pag sinabi, yung most of the time, pinapalitan nila. Pinapakita sa amin. Pag talagang gusto siguro nila yung bagay na yun, miski na, sasabihin ko na lang, kahapon mo sinuot yan, anak, nilaban na ba yan? Hindi pa daw, pero paborito daw niya, palaban mo muna para mabango ka, yung ganyan, no? Okay, hairdo. Kung gustong ganun, di ba, wag mo nang pagdiskitahan pa yan. For food, for friends, as long yung mga friends nila, hindi BI, bad influence. Respect their choices. Okay? So, nanonood yung bata ng kanyang favorite show dapat respetuhin mo yun. Kung nasa sa tamang oras at meron kayong reglamento at kung yung pinapanood niya ay hindi makakasama sa kanyang edad. No violence, no sex, no mura. You will choose yun, pwede yun. Okay? Okay. Panglima, discipline them firmly but kindly. Sabihin firm. Okay, pag sinabi mong ganito, remember, discipline, ang tunay na ibig sabihin ng discipline is to teach. Turuan, you're a teacher. Discipline. To teach and to train. It is not to punish. Hindi masamang konsepto kaya yung mga bata ayaw din ng disiplina kasi ang disiplina sa kanila merong sakit involved, may insultong involved. Discipline is to teach and to train so that they become better individuals. Kaya kailangan positibo. Ay sabi ng positibo, alright, hindi sakit. 9 years old na yan, okay, you can withhold privileges instead of spanking. Sabihin, paborito mo yan, anak. Ang usapan natin, hanggang dito ka lang. Pag inulit mo lang yan at pag sinabihan kita ng maayos na brush your teeth, ayaw mo, okay? Sa susunod, nagawin mo ulit yan. Hindi ka makakapanood ng favorite mo na for 2 days. Yan. Withhold the privileges para matuto yan and tell them why. Bakit mo ginagawa yun? Hindi sa hindi mo sila mahal. Mahal mo sila, kaya gusto mo maging maayos sila. Okay? So, they are not allowed to play. They are not, in short, i-withhold mo yan. Kaya hindi mo wag natin kuhanin sa sigaw at wag natin kuhanin sa palo as best as we can. Pero kung talaga may mga bata talagang suwail, then you will have to
spank them, and kaya nga, it has to be progressive. Bagay sa edad at bagay sa ginawa. Okay? So, ganon. Ganon ang sinasabi ko. Bottom line, bottom line. Okay? To earn their respect, you have to show and give respect. Kasi respect is earned. Alright? So, values are taught. Sabi ng values are caught. Sabi ng caught, nakikita. Okay? Na ginagawa. Not taught, hindi lang sinasabi. Okay? So, lahat ng gusto natin ginagawa ng ating mga anak ay dapat nakikita nila sa atin. Hindi lang sinasabi natin. Okay? It's 2:01 in the afternoon. Okay? Next week, ito ang ating tatalakayan. Next week. Wala tayong oras kasi it's 2:02. Madalas alitan ng mag-asawa, alitan is pinag-aawayan, ng mag-asawa ay tungkol sa paghawak ng pera. Ay, naku, totoo yan. May mga asawa, ayaw pahawak sa asawa ang pera, humingi na lang daw kung anong kailangan. May iba naman daw na pag nagbibigay nga ng pera sa asawa, sa wife, pero galit daw. Bakit daw mabilis, maubos ang pera? Ano daw ba dapat, sino daw ba ang tama? Ako, very, very nice. Next week, yan ang uunahin ko. Okay, so tandaan ninyo, it's 2:02 in the afternoon. Ang tabayanan nyo si Greco sa magreklamo kay Greco, no? Hindi mawawala ang problema sa mundong dakilang ito. But life is beautiful, no? Bago ko magpaalam, napapasalamat ako kay Rene. Wala na si Rene, si Ray, okay? At meron tayong bagong ganyan, mamaya, ako nang tawag ng pangalan niya. Okay? Alright, so, tsaka si Angel, si Ariel, yung angel ko, no, na nag-upload ng aking mga, ng aking mga past episodes, no? Okay? So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hanggang sa susunod na linggo, 1 to 2 p.m. Maraming salamat po. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZ